Magandang gabi po. Welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Na-diagnose po kasi akong may hypochondria at anxiety. 2 days napansin ko po after akong kumain, para akong pumapayat, nararamdaman ko para akong nahihilo. At pag ako'y tumatayo, ang daming masakit sa katawan ko. Natatakot po ako araw-araw sa mga nararamdaman ko. Tapos naisip ko na malala ang sakit ko. Yan po ang ang message niya sa akin. Sorry. Alam niyo po yung sakit ninyo, yung tinatawag nating hypochondria, ito ay isang yung somatic symptoms disorder. Isang uri po ito ng mental na karamdaman. Kung isang tao ay may malalim na pag-alala o takot na may malubhang sakit o karamdaman kahit walang sapat na katibayan o ebidensya. Halimbawa, meron siyang nabasa, tapos i-apply niya agad sa sarili niya, naninikip ang dibdib niya. Agad sasabihin niya, baka may sakit ako sa puso, ganon. Meron siyang labis na malalim na pag-alala at takot sa malubhang sakit o karamdaman kahit wala pang sapat na ebidensya. Ang mga tao merong hypochondria, masyadong nag-overreact o sa mga normal na sinyales o mga pangyayari sa kanyang katawan. Mahalagang kumonsulta sa isang professional na doktor tulad ng psychiatrist or psychologist para sa tamang ma-diagnose at matrato ang hypochondria. Meron pong close relationship pagitan ng hypochondria at anxiety. Importante na maunawaan mo itong dalawa na to. Ang hypochondria, ito po isang anxiety disorder. Ito po isang mental health condition na ang isang tao ay meron siyang sobrang takot, na meron siyang serious na sakit. Kaya nga po ay ito'y tinatawag nating anxiety disorder, ang hypochondria. Na ito po yung meron siyang intense, persistent fear, na meron siyang serious na karamdaman. Kahit na wala pang suporta, wala pang ebidensya. Kaya yung mga tao merong hypochondria, nami-misinterpret nila yung normal sensation or minor symptoms sa katawan nila at masyado silang preoccupied sa kalusugan nila to the point na na-stress sila. Normal lang naman na mag-worry ka tungkol sa health mo occasionally. Pero yung sobrang worry mo, yung excessive worry mo, napipigil yung daily life mo. Ito yung maaaring sign ng hypochondria. Masyado silang nakapokus sa normal, sa minor or normal physical sensation. Nami-misinterpret nila yung sign ng sakit. Yung mga tao merong hypochondria, ay ito po yung ini-interpret nila na meron ka lang common ache and pain or katulad ng headache, stomach ache, or muscle cramps, agad nagsasabi na nagwo-worry na sila, baka meron silang malalim na sakit. Kaya, yung normal na function ng katawan, yung nagpapalpitate, nagbablush, yung namumula ka, o kaya biglang nagbago yung bowel movement, nami-misinterpret nila, baka may sakit na ako sa puso, baka may cancer na ako, tinatakot nila yung sarili nila. Kaya pagka hypochondria ka, tinatakot mo yung sarili mo. Halimbawa, yung minor sensation na pagkahilo, pag-ugong ng tenga, ay maaring sasabihin mo na, baka may cancer na ako sa utak. Baka ako mabubulag. Masyado silang nakapokus sa mga nararamdaman. Kaya nagiging dahilan nito ng distressing yung health nila. Ito pong hypochondria, ito po yung excessive health anxiety. Ang mga taong mga hypochondria, patuloy sila nagwo-worry sa kalusugan nila. Nag-spend sila ng maraming oras, nagre-research sa symptoms online,
naghahanap sila ng medical attention sa minor issue. Palagi silang pumupunta sa doktor, palagi silang nagme-medical test, at saka gusto nilang makasiguro na itong mga test na ito, wala siyang dapat i-worry. Kaya nga po yung hypochondriac ay nai-interfere yung work nila, yung relationship nila, tsaka yung social activities. Dahil takot sila sa sakit at masyado silang over-consuming. Kahit na after ng medical test, kinukulit yung doktor. Patuloy pa rin yung anxiety. Sigurado, Dok, wala akong sakit, ganun-ganon. Yung persistent hypochondriac, anxiety, kahit sila po ay binigyan na sila ng assurance ng doktor, temporarily maniniwala. Pagkatapos nun, magwo-worry na naman sila. Hindi sila mapalagay. Subukan mo mag-take ka ng vitamin C Super B Complex. Ito po ay merong antioxidant properties para ma-reduce yung stress at anxiety mo, para bumaba yung stress hormone mo na cortisol. Yung Super B Complex tulad ng B6 at B12, tumutulong ito sa production ng neurotransmitter like serotonin and dopamine. Merong role ito sa mood regulation para makalmante yung nervous system mo at ma-relax ka. Mare-regulate yung stress hormone o cortisol, nare-reduce yung anxiety mo with stress. Ang Super B Complex, maganda ito sa energy metabolism mo, cellular function, kasi ang kakulangan nito, it leads to fatigue. Nagiging worsen yung anxiety symptoms mo pag kulang ka ng B complex para ma-maintain yung energy level mo, ma-improve ang anxiety management mo, mag-take ka ng vitamin Super B complex, sabay mo silang inumin 30 minutes before breakfast. Yan ang dapat mong gawin. Alam niyo po yung ating utak, no? Yung ating pong emotion ay merong malaking connection sa ating physical reaction. Kaya ngayon, ito pong mga taong merong anxiety, hypochondriac, ay nakakalmante yung anxiety nila pag sinabi ng doktor, you have nothing to worry, wala kang sakit. Dapat paulit-ulit nilang naririnig yon. Kaya pagka hindi mo na naman sila nakausap, ay tatakutin yung mga negative thoughts. Ito po ang nagpapalala sa kanilang anxiety. Kaya kailangan nyo ng cognitive behavioral therapy. Itong cognitive behavioral therapy, ito po isang therapy na ma-identify at maalis yung mga negative thoughts at mga paniniwala tungkol sa health mo. Dapat maging realistic at very helpful. Along aside dito sa therapy na to, kailan mag-practice ka ng relaxation technique and stress management strategy para pag dumating sa iyo yung anxiety ay mamamanage mo, mag-deep breathing ka, pag dumating na yung anxiety mo, maghinga ka ng malalim, magkaroon ka ng mindfulness meditation, magkaroon ka ng progressive muscle relaxation. Itong mga technique na to para ma-calm down yung mind at body mo. Kailangan mo din ng additional support, mga kausapin mo yung mga therapists na magpo-provide sa iyo ng ligtas at ma-explore mo ay para yung fear at anxiety mo without judgment ay magkaroon ka ng safe na lugar. Kailangan po ay merong mag-offer sa iyo ng personalized coping strategy para supportan ka, ma-develop yung plan para ma-manage yung condition mo. Alam mo yung supplement na lecithin, ito is good source ng choline. Ang choline, ito yung importanteng production ng acetylcholine. Ito isang neurotransmitter, merong role sa ating mood, memory, and muscle control. Sinasuggest para ma-reduce yung anxiety mo, mag-take ka ng lecithin para magkaroon ka ng mood, good mood, memory, and muscle control. Kasama nito yung calcium, magnesium.
Ito yung mga mineral na nakakatulong sa function ng body mo, including your muscle and nerve function, na ma-reduce yung anxiety mo, makalmante yung nervous system mo. Alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Ang hypochondria, ito yung common condition na dapat successfully mamamanage mo to. Be patient with yourself. Ang recovery takes time and effort. Ngayon, ang gawin mo, huwag kang mag-hesitate na maghanap ng tulong, mga therapist and doctor, na ito'y mga valuable partner mo para ma-manage mo yung hypochondria anxiety mo. Kaya ngayon, ang inuulit ko po, ang hypochondria ay apektado yung everyday life mo. Kaya nga po ito isang anxiety disorder na meron kang excessive worry about your health and illness. Ang common anxiety symptoms nito, tumataas yung heart rate mo, nahirapan kang matulog, nagiging restless ka, at saka meron kang takot sa mga unknown and negative interpretation na mga experience mo contribute sa anxiety cycle. Kaya nga po yung hypochondria, ito yung meron kang obsessive checking. Patuloy kang nagre-research sa mga physical symptoms mo at sobra ang pagmamonitor mo sa body function mo. Nagsisik ka ng information sa Google, sa online, at saka palagi kang pumupunta sa doktor, paulit-ulit, despite na negative naman yung result ng test mo. Kaya minsan nagkakaroon ka ng yung social isolation. Iniiwasan mo yung situation na nakakapagpalala ng worry mo na nagtitrigger yung health concern mo. Para ma-relax yung body mo, itry mo na maghaplas ka ng ating crystal oil. Ito'y nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce yung pain and inflammation, mga muscular pain mo mawawala, na-improve ang sleep quality mo, nare-relieve yung headache at dizziness mo, at nakiklear yung congestion, nag-improve ang respiratory health mo. Magandang remedy dito sa shoulder pain, pagka napaso ka, para hindi lumala, pag nauntog ka, para hindi ka mabukulan. Nakakalmante yung digestive system mo, nare-relieve yung gas, bloating, and stomach cramps. Nare-relieve yung pagsusuka mo, pagduduwal, at hindi ka rin kakagatin ng lamok pag hinaplas mo yan sa balat mo. Kung nakagat ka, hindi mawawala agad ang kate. At ang isa pang supplement natin, yung activated charcoal, libo-libong taon na to ginagamit. Ito ay very effective na panlaban sa bakterya, nakaka-reduce ng inflammation, nakaka-reduce ng pamamaga sa bituka, napiprevent yung passage ng mga harmful substances sa ating daluyan ng dugo. Pamprevent ito ng food poisoning, pamprevent ng hangover and drug overdose. Gamot ito sa pagtatae, sa kabag, sa utot ka ng utot, nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Nare-reduce yung bad breath kung ang bad breath mo galing sa mga bakterya at toxin sa bibig at bituka mo. Yan po'y available sa Patnubay. Kung nais nyo pong magpa-deliver ng mga health products natin, i-chat nyo lang ako at sa aking Facebook page Patnubay sa Kalusugan. I-call nyo yung attention ko, mag-message kayo doon, sabihin nyo kung ano yung health products na gusto nyo ipa-deliver. Yung information na kailangan ko, yung name mo, yung address mo, at cellphone number mo. Kasi tatawag po yung LBC kung parating na yung order mo. Ihahatid mismo sa bahay mo. I-charge lang sa inyo ang shipping fee, no? Kaya ito pong mga health products natin ay alamin ko po sa pamamagitan ng pag-text nyo sa akin. Kaya ngayon, kung kayo po ay merong mga problema sa meron kayong anxiety disorder, maging physically active ka, kailangan po yung exercise ng powerful stress reducer. Na-improve yung mood at nakakatulong na maging stay healthy ka. Kaya ngayon, kapag iwasan mo yung mga bisyo tulad ng paninigarilyo,
mga recreational drugs, iwasan mo, lalong lalala ang anxiety mo doon. Kailangan po nito ay kailangan ng support group para tulungan ka. Huwag ka rin maninigarilyo. Iwasan mo rin yung mga caffeinated beverages. Nicotine, ito'y nakaka-worsen ang worry mo. Kailangan meron kang stress management, relaxation technique, mga visualization technique, meditation, importante yan para mawala yung anxiety mo. Make sure na nakakatulog ka kasi kapag meron kang sapat na oras na tulog, pagka feel rested ka, ay madali mong labanan yung worry mo. At saka yung healthy diet, prutas, gulay, ito'y nakakatulong sa inyong stress. Matuto ka about sa disorder na to, kausapin mo yung healthcare provider at para ibigay yung specific condition mo, anong magandang treatment best sa'yo. Involve po yung family and friends at ang kanilang suporta. Mag-stick ka sa treatment plan, medication na directed ng doktor. Meron kang therapy appointment, complete and assignment sa therapist na ibibigay sa'yo. Dapat ay magkaroon ka ng medication at dapat mong ma-identify kung anong nakaka-trigger ng worry mo. Matuto ka sa mga situational action nagkukusay ng stress, anxiety. Kaya ngayon, kung feeling anxious ka, ay kailangan po ito maghinga ka ng malalim, inom ka ng tubig, mag-exercise ka, manalangin ka, mag-pray ka. Alam niyo, sabi nga, no worry, sabi nga, no miracle drug can cure worry except faith and trust in God. Mag-socialize ka, huwag mong ayaan yung worry, i-isolate ka. Kailangan po nito lalong magiging worse yung stress mo kung mag-isa ka. Kaya kailangan meron ka talagang, ito po kasi isang mental health problem na lalong lalala ang anxiety mo kung nag-iisa ka. Mag-take ka rin ng omega-3 fatty acid. Ito'y meron siyang anti-inflammatory properties, nakaka-reduce ng anxiety symptoms. Ang omega-3, ito po yung component ng brain cell membrane, merong role sa ating neurotransmitter, suportahan ng production ng mood-regulating yung serotonin at dopamine para mawala yung anxiety mo. Kasi yung anxiety, nagkukos ito ng insomnia, kaya pag very poor ang sleeping habit mo, lalong lumalala yung anxiety mo. Nakita po yung omega-3, it improve your sleep quality, mabe-benefit ka pag nag-take ka ng omega-3, fatty acid, maganda na sa heart mo, maganda sa brain mo, sa mood mo, at saka ito'y nagko-contribute sa pag-manage ng anxiety mo. Dadako po tayo ngayon sa ating food for thoughts, pero bago po tayo dito, inuulit ko, kung kayo po ay marami gusto yung matuto na marami tungkol sa kalusugan, meron po akong YouTube channel, ay hanapin nyo yung Rose Alfonso. Click nyo po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Sa akin din pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, ay i-click nyo lang po yung follow, like, and share. Ito po yung maganda na inyo pong panoorin. No? Dadako tayo sa ating food for thoughts, Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ating yung iibigin ang Panginoon mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng buong lakas. Kaya ito po ang sabi, tayo po ay sabi sa taong ito, no, kailangan ma-recognize natin, huwag nating kalimutan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Minsan ang naiisip natin yung kamalasan, yung kakulangan, para tayong walang favor ang Diyos sa atin. Pero ang sabi po sa mga difficult times, pagka nanghihina ang ating pananampalataya, kailangan po ay tignan natin ang bukas, yung brand new year, kailangan natin isang resolution natin, become more like Jesus. Spend more time with God. Magkaroon tayong close relationship sa ating mahal sa buhay.
invite natin si Jesus na manatili sa puso natin. At kaya yung mga may worry, may mga hypochondriac, kailangan sabi mo, Lord, please make me more like you. Kaya kung i-dwell natin ang isip at puso natin, invite natin si Jesus sa buhay natin, sa ating panalangin, mawawala yung ating worry at stress. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.